Hello, magandang araw mga kababayan. So meron tayo re-reactan na issue, videos or issue. Marami kasi nagfo-forward sa akin nito. Hindi ko naman na sana i-content no, pero ah, marami nagre-request, marami nagsasabi sobrang creepy. Hindi mga kababayan, itong pag-uusapan natin ay nasa public na ito, bagamat private yung problem na supposed to be private, sila naman na naglabas sa publiko nito eh, 'di ba? Kaya pwede na natin pag-usapan to, nakita na natin ito sa publiko. Hindi naman ito yung pribadong buhay na hinakot natin at pinagchismisan dito, 'di ba? Kasi mamaya may magsabi na naman, yung private yung problema na hindi po nasa public na eh. 'Di ba? Nilabas na sa publiko yung problema nila eh. Kaya at na inyo-news na rin. So dahil na inyo-news na, naisabi na sa ating mga di karapatan natin magbigay tayo ng komento. 'Di ba? So ito mga kababayan, meron ditong yung tungkol sa tatay niya do sa parada. 'Di ba? Si Carlos Yulo ang pinag-uusapan natin na yung sumalubong yung tatay niya do sa parada. Then magre-react tayo do sa interview, no? Sinaluduhan ni Olympic gold medalist Carlos Yulo ang kanyang amang nag-abang sa kanya sa Heroes Parade kanina. Pangako ni Kaloy, magkikita silang muli. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa kasagsagan ng pagkaway ni double gold Olympics medalist Carlos Yulo sa mga nag-aabang sa Heroes Parade ng Pinoy Olympians sa may... Grabe naman talaga yung honor na dinala niya sa Pilipinas, Although na yung kay Hidilyn Diaz din, ganun din. Pero ito kasi dalawa eh. Dalawang gold talaga eh. Manila, nakaabang ang kanyang ama sa bahagi ng Rojas Boulevard. Ngiting-ngiti at kaway ng kaway at may pa-banner pa para mapansin ng anak. Hindi naman nabigo ang proud na ama dahil sinaluduhan siya ni Kaloy mula sa float. Matapos ang parada, nag-share si Kaloy ng screenshot ng kanyang ama na nakaabang habang... Diba, makikita mo naman, mahal naman kayo na anak nyo. Ayan Maraming salamat pa, masaya ako nakita kita doon, nakasuporta. Pasensya na pa, hindi ako masyado makakaway, ang dami nagpapa-autograph, hehe. Kita-kitsun pa. bang dumaraan ang float ng Olympian. Na-mention niya rin pati yung tatay niya, di ba? Na-recognize niya. Ito naman yung importante eh. Hindi naman nabigo yung tatay niya eh. Kasi, ako madumi yung utak ko eh. Baka mamaya kasi, alam mo yun, kasi ang game plan nitong hindi, kalayaan ko naman magbigay ng opinion base sa mga nangyayari. 'Di ba? Hindi kayo kung may opinion din kayo. Baka mali din kasi ako. Pero ito kasi nakikita ko, parang ang game plan kasi nitong netong pamilya niya humugot ng simpatya. Para kasi kasalanan nila. Kung ako kasalanan kasi ng nanay ni Carlos Yulo sobrang daldal. Na yung mga problem na gano'n hindi naman dapat nilalabas. Maboka siya sa social media Noon pa, daldal siya ng daldal sa social media. 'Di ba? Okay na sana yung mga nakaraan, Okay na yung nakaraan, pero yung last time, nagpa-interview pa at lalong binroadcast pa yung yung mga tampuhan na hindi naman dapat. Natuloy na pag-uusapan natin tuloy ngayon. Kung hindi nila pinagkwento wala naman tayong pag-uusapan tungkol na ganito Kaya tuloy ang tingin ko dito, parang alam mo yon, parang ang game plan nila, ba't hindi nanay niya ang gumawa niyan? Kasi mataas ang pride ng nanay. 'Di ba? Actually, dapat naman talaga may pride ang magulang kaysa sa anak. 'Di ba? Pero kasi, sabagay hindi naman nagpakita ng pride din si Carlos Yulo sa pagsagot niya doon sa nanay niya sa yung ginawa ng nanay niya sa public 'Di ba? Hindi niya naman yung maayos naman ang pagsalita ni Carlos Yulo sa public tungkol sa nanay. Yung nanay niya lang talaga yung sisi ng sisi doon sa babae. Ito mga kababayan ko may nakikita kasi ako mga nambabash doon sa babae. Na hindi ko kay anong name nun? Kalimutan ko na kung anong name ng babae. Basta yon si Chloe, 'di ba?
may nakikita ko ng babash kay Chloe kasi, para kasing unfair naman yun, na sinasabi, meron pa nga doon, akala ko lalaki yan na nagpa-opera, yung mga ganon. Hindi na maganda. Unang-una, hindi naman nagsasalita yung babae eh. Okay na lang sana kung ang inaano nyo. Mamaya, as we go along, tingnan natin. May gusto ako ipunto kasi dito eh. Parang anong nangyari dito, siguro lang expect nila na gumawa sila ng banner na ganito. Ine-expect nila na hindi sila papansinin ni Carlos Yulo. Tapos pag hindi sila pinansin ni Carlos Yulo, gagawan naman nila uli ng ng eksena na, yung anak namin, hindi na kami kilala. Di ba? Hindi, yun lang naman nasa isip ko. Malay mo, mali din naman ako. Kasi nakikita ko yung game plan kasi nila kumuha ng simpatya eh. Di ba? Hindi yung... Pwede bang halimbawa pag ini-interview tayo, wag na natin pag-usapan yung private na na part. Wala kayong sasabihin kundi yung proud moments nyo, kung paano nyo pinalaki si Carlos Yulo. Wag na muna yung mga negative parts. Kasi dapat mag-celebrate muna tayo eh. Pero mas gusto nilang i-highlight yung yung pagiging masamang anak ni Carlos Yulo eh. Kung yun kasi nagigets ko bilang bilang netizen eh, pag nakikita ko to. 'Di ba? Maybe kayo maybe yung mga ibang nanonood sa akin, ang iba na naman baliktad naman ang pagkakakita. 'Di ba? Ang pagkakakita nyo si Carlos Yulo naman ang pinagmumukhang masama yung magulang niya. Pero ako kasi ang tingin ko unang bumanat yung pamilya eh. Parang mas focus silang pagmukaing pagmukaing nega si Carlos Yulo. Ito, syempre, ako nakikita ko na mabuti naman ang puso ni Carlos Yulo. In-acknowledge yung tatay niya. So, siguro backfire ba yon? Anyway, lahat naman na sinasabi ko dito, opinion ko lang naman regarding dito. 'Di ba? Kasi nasa public to eh. Inuulit ko, nasa public po kasi ito eh. Hindi naman natin pwedeng kontrolin ang pag-iisip natin na wag nating isipin kung anong meaning nito to. Lalo na ito ay marami nagpapasa sa akin na reakan ko daw. Happy raw siya na makita ang kanyang ama at nagsorry siya dahil hindi na siya masyadong nakakaway sa dami ng mga nagpa-autograph. Kita-kits daw soon. Ilang minuto pang nagtagal ang parada na nagsimula sa Aliw Theater. Punong-puno ang kalsada ng Maynila ng mga gustong masilayan at magpapirma sa ating mga... Pucha, alam mo, kahit wala ka namang medal eh, maging Olympian ka lang, yung maipadala ka lang doon, ibig sabihin magaling ka na nun. Diba? Nagtapos ang Heroes Parade sa Rizal Memorial Sports. Yung mga pinadala na yan, I'm so sure, yung mga pinadala na yan na atleta, I'm so sure sa mga SEA Games naka-gold na yan eh. No? Hindi ka naman ipapadala dyan kung wala kang accomplishment sa... Alam mo yung yung nagba-viral na... May may breakdancing na pala sa Olympics. Alam niyo yung nagba-viral na Australian na nagbe-breakdance? I-search niyo yan sa internet. Diba? Ang kulit ng mga zero yung zero yung grade niya. Tinanggap ni Kaloy ang 3-bedroom condo unit niya sa Taguig. Wow, Nilibit sarap. niya ang bagong tirahan na 32 million pesos ang halaga mula sa isang sarap. pribadong kumpanya. Bago niyan, alas 10 ng umaga nang magpunta si Kaloy at iba pang Ako, kamera. mga politicians, talagang kailangan i-welding nila yung yung sarili nila doon sa mga atleta. ng Congressional Medal of Excellence si Yulo, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng Kongreso sa mga Pinoy achievers sa iba't ibang larangan gaya ng sports. Binigyan din siya ng higit 14 million pesos na cash na pinag-ambagan sarap. ng mga kongresista. Kayang-kaya nila magbigay, Diba? Beke naman. Pang-explore. Pang Gcash.
Pinapa-A pa ni Yulo sina House Speaker Romualdez at ibang leader ng Kamara. Maraming salamat po sa Deserve niya naman yan, no? Siyempre, bibihira naman talaga kasing magkaroon ng ganyan. Sometimes, naiisip ko, hindi kaya parang OA na yung binibigay sa kanya. Pero kung iisipin mo kasi, bibihira, kasi napansin ko yung kay Hidilyn Diaz before. Di ba, naka-gold siya dun sa weightlifting. Siya yung parang iniisip ko, hindi ba parang, yun, parang sobra naman na iniisip ko sometimes na bakit pag may mga yung may mga nagugutom na kababayan hindi kayo maglabas ng pera. Pero pagka ganyan. Pero iniisip ko din naman, syempre yung sacrifices na ginawa nito na recognize yung Pilipinas sa Olympics. Hindi kayo, gusto kong worth it ba? Yung mga private na kumpanya, okay lang eh. Yung mga pribadong kumpanya, syempre gusto nilang idikit yung name nila kay Carlos Yulo. 'Di ba? Halimbawa, yung may magbibigay ng condo unit kay Carlos Yulo, no? Sasabihin nung kumpanya, oy, dito nakatira yung Olympian gold medalist natin na 2 beses. Pwede yun. Ito kasi, yung mga politicians kasi, for me, hindi ba mas magandang yan ay ibigay nyo dun sa talagang pinaglilingkuran nyo na tao? Hindi, binabalansi ko kasi. Kung tatanungin nyo ako, worth it ba na? Worth it naman. Feeling ko naman. Pero, feeling ko may mas maganda pa dapat sila doon sa 14 million nila. Kasi marami nagugutom sa Pilipinas na dapat paglilingkuran nila. Ba't doon nakakapaglabas sila ng pera? Pero doon sa kababayan nila, no? Di ba, men? Ko lang, alimbawa, nung nakaraan, di ba, binaha ang buong Metro Manila? Bakit hindi ka naglabasa ng pera nung time na yun? Kailangan ng mga kababayan natin ng tulong. Or nung bagyo, nung nakaraan. Siguro, gusto nilang mabigyan, tas magpa-picture para sabihin, hindi, nakakalungkot din, Pero worth it naman. Ibig sabihin, hindi ko kinokontra dito na bigyan nila si Carlos Yulo, ha. Kaya lang, ang naiisip ko dito, bakit yung mga ganyan, kaya nilang mag-ambaga ng pera. Pero dun sa mga totoong mga Pinoy na yung mga nasalanta ng bagyo, bakit parang hindi nila nagagawa yung ganyang bagay? Mas yun ang kailangan tulungan. Hindi, maybe ginawa din naman nila, hindi lang nila siguro tinibi. Pero kagaguhan yun pag politicians ka, hindi mo ititibi. Mileage mo yun. Anyway, hindi, gusto ko marinig yung opinion nyo tungkol doon. Pero hindi ko kinukontra na bigyan siya, Deserving niya naman talaga. lahat po na nagdasal po sa amin at sumuporta, nagpuyat po para mapanood po yung mga competitions namin. God bless us all po. Ang panalo po namin ay panalo po nating lahat. Sina Petesio at Villegas naman nakatanggap ng tig 2.5 million pesos at Congressional Medal of Distinction. Mas grabe pa yung suporta nila sa mga atleta po, kaya sobrang thankful po. Sana yung mga ibang athlete na hindi nakakuha ng bigyan din kahit 100,000 man lang, 'di ba? Or So sobrang nakaka-proud po, tapos the feeling po na bronze, okay yan. talaga yung Ito ba yung nag-post na na nagsusorry na bronze lang daw ang nakuha niya? Uy, tanga, maka-bronze ka, ibig sabihin, pangatlo ka sa pinakamagagaling sa buong mundo, di ba? I'm so sorry kung nasabi ko siyang tanga, parang biro ko lang yon. Hindi, akala niya kasi, siguro, naka-bronze lang siya. Nagsusorry kasi siya di ba? Sabi niya ganon, sorry, bronze lang ang nakuha ko. Olympics yan, men. Di ba? Ibig sabihin,
Kaya ka na, makakuha ka ng kahit wala akong pakialam kung anong medalya yan. Nakakuha ka ng medalya sa Olympics, ibig sabihin, isa ka sa pinakamagagaling. 'Di ba? Siguro humble lang to si ate, no? Pero ano pa rin 'yun? Karangalan pa rin sa Pilipinas 'yun. 'Di ba? Mapunta ka nga lang sa Olympics kahit wala ka nakuha. Olympian ka na eh. Ibig sabihin, malupitan ka na nun eh. Hindi ka na yung putyo-putyo na nag-i-interbarangay. 'Di ba? Ibig sabihin, yan eh, parang labanan ng mga, kumbaga sa wrestling, alam niyo WrestleMania, Showcase of the Immortals. 'Di ba, men? Nakaukit ka na niyan sa sa record books na ikaw ay sa Olympics. 'Di ba? Yung pagod tsaka hirap mo, tapos yung lahat mo ng pinagdaanan ko, hindi siya... Deserve nyo lahat yan. Kasi po, yung dugot pawis, Ang ibang atleta naman natin na hindi nakapag-uwi ng medalya, ginawaran pa rin ng tig 500,000 pesos. Okay na. Yung karangalan na dinala nyo dito sa Pilipinas dahil sa pagpartisipasyon niyo sa Olympics sa Paris at sa pagkaganyo ng mga medalya ay napakagandang oportunidad na papakita yung gilas ng Pilipinas sa buong mundo. Nangako rin ng Kamara na tututukan ang pangangailangan ng mga atletang Pinoy na una na ring pinangako ng Malacanang. Sa pagbabalik bansa ng mga atletang lumaban sa Paris Olympics, higit pa sa medalya, bitbit nila ang pag-asa sa ating mga kababayan. Pinag-aalab ang damdamin ng mga kabataan at muling pinagbubuklod ang pamilyang higit pa sa ginto ang halaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suy. So ngayon, dun tayo sa interview ng tatay niya, no? Tingnan nga natin. Tatay ni Carlos Yulo. si tatay. Bali ako lang po na nanonood dun yung mga lola niya. Yung mama niya na natutulog na eh. Bakit naman Natutulog. natutulog? Wala kasing interest. Galit. Napagod ka kalaba. Napaka-bullshit ng napaka-bullshit ng dahilan. Sabi ganun. Ako na nanood yung mama niya natulog. Ba't naman natulog? Sabi ni Cheryl Cosim. Napagod daw kakalaba. That is bullshit. Pero seriously speaking, aware po kayo, Tatay Mark, na syempre nagtitingin din po kayo sa social media, di po ba? Yes po. Hindi naman po sa nanghihimasok. With this winning, tingin nyo po, magkakaayos na po ang lahat? Apo, God's will. Congrats na. Ang ganda ng performance mo. God bless you. Sana pagbalik Parang may hino-hold back siyang sabihin, May hino-hold back siyang sabihin. mo, mag-usap tayo ni mama mo at yung mga kapatid mo. Nagdiwang ang buong Pilipinas sa double gold na nakamit ng golden boy na si Carlos Yulo mula sa Paris Olympics. Pero pinaka-proud syempre ang pamilya Yulo. Dapat! Sa puntong pong ito, magkakasama natin si Mark Anthony. Lalo na yung tatay. Ang ama. Apelyido mo yung dala eh. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, madam. Unang-una, congratulations po sa double gold ni Kaloy. Nanood po ba Salamat kayo? po. Nanood po ba kayo? I'm sure, nanood po kayo ng laban niya. Yung gold na medal, yung totoong gold yun, no? Magkano kaya yun? Yes po. Ano po ang pakiramdam nyo habang isinasagawa niya yung floor at vault exercises? Kwentuhan nyo nga po kami. Masaya na may halong kaba po. Sobrang saya din na kuha niya yung gold Mhm. after 4 years. Pagkatalo niya sa 20 Olympic Tokyo. Siguro naging masipag tsaka matyaga si Kaloy sa pagtitraining para makuha niya po yan. Ano po yung pakiramdam? Sobrang saya po namin nakuha niya yung 2 gold.
Tatay Andrew, ano yung pakiramdam habang nanunood po kayo? Sino-sino ba yung nanood? Paano ba yung setup? Kwento nyo nga po. Diyan po ba kayo sa... Alam mo, pwedeng pakinabangan yung tumbling niya, ano? Kasi pinanood ko, kasi nangangapiright yung Olympics eh. Nanood? Kaya inano ko pwede niyang pakinabangan, pwede siyang yung mag-artista, yung mga demanding na galawan. Yung parang yung may mga patumbling-tumbling. Pwede siya doon, men. Pwede siya maging superhero. Uso yung mga superhero movies, di ba? Baka may kailangan, dapat nga si Carlos Yulo yung ginawang Shang-Chi eh. Yung Marvel na na karakter. Shang-Chi. Yung ano po, nung Sunday, tsaka yung first game niya ng floor, tsaka nung last game, nung kagabi po. Sa bahay lang po. Sa bahay po. Sino-sino po? Kasama namin yung mga kapitbahay namin doon sa bahay. Ay di punong-puno. Opo, nagsisigawan po kami doon sa looban. Mhm. Sino-sino po? Nandito po ako ngayon sa work eh. Ay, nasa work. Pasensya na po. Pakisabi sa mga kasama nyo po dyan sa likod na naabala po namin ang inyong trabaho. Ayun! Ano po ang pakiramdam kanina nung pumasok kayo sa trabaho? Anong sabi Panay naman? panay bati po sa congrats po. Pinabati po nila ako hanggang sa hanggang makapasok ako dito. Sobrang saya po, madam. Habang pinapanood nyo po si Kaloy, confident po ba kayo, Tatay Mark, na mananalo siya? Hindi ko po alam kasi ang gymnastic po, kung ano yung tira mo, kung anong mali mo, hindi mo na po may uulit yun. Siguro po, blessing na po sa kanya yung mga stick landing niya po. Talagang bigay na siguro sa kanya ni God yan. Tsaka yung hirap niya rin po. Almost 4 years niyang ininda yung talo niya dati. Siguro yung Parang gutom na gutom siya sa pagkatalo niya sa Tokyo. Ngayong 2024, siguro binawi niya po yan. Naka-gold siya doon sa floor exercises. Abay, inaasahan nyo ba na double gold pa ang iuwi po ng Ayun pa inyong po, anak? yung isa pa po yun, yung pangalawang gold, hindi po namin kasi kamay lang siya ng kamay, kampante siya eh. Lahat ng tumitira sa ball, kinakamayan niya po. Yung tumira na po si Kaloy, stick landing lagi, medyo may konting ups. Medyo natuwa kami sa score niya, unang tira niya 15 eh. Malalakas din yung mga kalaban niya po sa ball. Opo. Talagang ulit yan talaga. Abay, ako po'y nanood din kagabi. Kinabahan po ako dun sa huli. Kasi maganda rin yung bagsak nung pinakahuli, di ba? Opo, ayun po talaga yung gold medalist talaga po yun ng vault sa Olympic. Si yung Armenian po ba yun? Opo. Yung naka-silver po. Oo. Tsaka yung dalawang British, yung isang Pilipino, tapos yung isang Opo. Abay, kagabi, yung yung personal na 14 point. Yung sigawan na Mark, kayo na lang pong magkakapamilya nandoon. Ano pong napag-usapan? Kamusta yung mood? pak. Noong pong tapos na yung laban, di po ba, nag-uwian na yung mga kapitbahay. Sabi nyo, punong-puno kayo ng kapitbahay. Nung kayo-kayo na lang po, nanonood sila. Nung kayo-kayo na lang pong magpapamilya, ano po ang Ano lang din po, nagpasalamat din po, nagdasal ng ng bagya. Papasalamat po, nakuha niya pa yung isang gold. Hindi namin nakalain magiging dalawa eh. Kahit any na lang po any price na lang kasi bonus na po yung bonus na po yung vault. Pero binigay pa rin, gold. At yung mga kapatid ni Kaloy at maging si Lola? Hindi po. Yung dalawang kapatid niya po nasa dorm. Bali ako lang po na nanonood. Hindi lang sabihin na hindi nanood dun. Yung mama niya na natutulog na eh. Bakit naman natutulog? Napagod kakalaba. Pero seriously speaking, aware po kayo, Tatay Mark, na syempre nagtitingin din po kayo sa social media, di po ba? Yes po. Hindi naman po sa nanghihimasok. With this winning, tingin nyo po, magkakaayos na po ang lahat? Apo, God's will. Pag-uwi po ni Kaloy,
aayusin po namin yan. Matagal na po yun. Inaano lang po ng mga hindi ko alam na basher. May mga sumasaw. Matagal na po yun. Ang sinasabi po ba natin, may mga sumasawsaw pa or pinapainit lang? Oh. Okay lang po yan. Sanay na po kami dyan mabash. Dapat kasi hindi nyo na kasi nilabas sa public. Nung unang talo pa ni Galoy, bash na kami. Ano pong mensahe nyo doon sa mga basher na yon ngayon? God bless you po sa mga lahat ng basher ng family namin. Sa ginawa nyo yan, nakadalawang gold yung anak ko. Di naman, Maraming salamat hindi, to make things clear hindi naman si Kaloy yung binabash dun eh. Akala ni tatay si Kaloy yung binabash. Tatay Mark, kailan ho ba kayo huling nag-usap ni Kaloy? Na? Yung bago po siya, yung bago po siya lumipad papuntang 2 days before pumunta siya ng Paris. Opo. Galing ako kay Apo noon nagsimba ako. Binigyan ko siya ng good Galing, morning oh. ng Nazareno. Ewan ko kung nadala niya yun sa Paris. Sabi ko, lakasan mo loob mo. Magdasal ka. Tapos sabi ni Kaloy, sige pa, kunin natin to pagdasal mo. Yun lang po. So nagkita po kayo bago siya umalis? Dinaanan ko pa siya doon sa gym, sa may sa may Tramuros. Nag-aano pa siya noon, nagtitraining. Ngayon po ba, after nung gold, nakausap nyo na po ba? Or nakapag-text na Ngayon, po? wala pa po. Siguro tulog pa po yun. Pero nung unang gold, Wala din po. Eh. Talagang sabi niya pa, minessage na lang po ako, Papa. May contact Wait din lang, naman. nasa podium na po ako. Nasa stage na. oo, kasi nga naman po Ganun lang. Ayun lang po yung reply niya, tapos ngayon. Hanggang ngayon, wala pa. Abay, siguro po, since hindi pa po kayo nagkakausap, ano po ang gusto nyong ipaabot na mensahe kay Kaloy? Kay Kaloy po, congrats na. Ang ganda ng performance mo. God bless you. Sana, pagbalik mo, mag-usap tayo ni mama mo at yung mga kapatid mo. Pag-usapan natin yung magagandang bagay para masaya. Laban Pilipinas. Tingin nyo po, Tatay Mark, this time, talagang mabubuo na po ulit ang inyong pamilya. Opo, mabubuo naman po yan. Konting lang po yan. Hindi naman masyadong malaking problema yung ginagawa na namin. Sanay naman po kami sa problema eh. Balik yung pera. Magkatektong pamilya. Totoo rin po Kailangan yun. lang po natin lumaban. Tapos maraming kasal. Totoo rin Yun lang po po. yun. Pero sa tingin nyo po, kay Mami Angelica, kahit sabi nyo tulog na, tulog kaya yun talaga? Mukhang hindi naman tulog. siguro. Binibigyan ni Cheryl Cosim ng ng parang positive na image yung nanay na kunyari tulog pero Kinakausap ko rin naman siya na mag-usap-usap tayo. Para Para masaya na. Wala nang problema. At nakikita nyo po ba na bukas po si Mami Angelica at si Kaloy? Mag-uusap naman po yan. Konting lang ng magulang yan. Alam mo naman sa magulang, lalo na pag nanay, siyempre pagtatanggol niya yan. Kasi, para mapaganda lang yung anak mo. Ay ako nasa gitna lang po talaga ako. Suporta lang ako sa kanila. Pero pag medyo ganyan na, wala. Talaga mag-usap na lang sila para kung ano yung mukhang maganda naman ang relationship niya sa anak niya, no? Wala naman po yan. Tampuan lang nila yung dalawa eh. Ganun talaga pag nagsobra yung pagmamahal sa isa't isa, no, Tatay Mark? Oo. Ito yung ikakat ko na ha. Meron kasi ditong mga kababayan ko. May finorward sa akin. I don't know kung totoo to, no. Pero ito ay pinablish sa show business. So ito yung nakalagay doon sa post. Basahin natin. Hindi akala ko yun yung video kung saan naisabi to ng tatay ni
ni Carlos Yulo eh. Sabi kasi dito, paglilinaw ng ama ni Carlos Yulo, hindi pera ang issue, kundi ang girlfriend ni Carlos ang ugat ng kanilang problema. So, hindi daw pera taliwas dun sa naiintindihan ko bilang netizen sa issue na to. Hindi, kasi ang nakikita ko talaga pera talaga yung problema eh. Ewan ko sa inyo, di ba? So girlfriend daw yung ugat ng problema. Hindi tinago ng ama ni Carlos Yulo na si Mark Andrew Yulo ang kanyang pagkadismaya matapos talakayin ng kanyang anak ang kanilang mga problema sa social media. Fact check, hindi naman si Carlos Yulo yung nagtalakay niyan eh. Ang nagtalakay niyan yung nanay, sumagot lang siya doon sa nanay. 'Di ba? Hindi naman sasagot si Carlos Yulo kung hindi nag-broadcast yung nanay tungkol doon sa problema. Kasunod ng press conference na isinagawa ng kanyang asawa na si Angelica Yulo, ipinahayag ni Mr. Yulo ang kanyang lungkot dahil sa lumalalang hidwaan ng kanilang pamilya. Yung press conference na nangyari, yung after manalo ni Ayon kay Mr. Yulo, ang ugat ng problema sa kanilang pamilya ay ang kasintahan ni Carlos na si Chloe San Jose. At hindi ang pera, itinanggi rin niya na ang paratang na kanilang kinuha ang pera mula sa account ni Carlos na salungat sa sinabi ng atleta na zeroed umano ng kanyang ina ang kanyang account. 6 million pa lang yung pera niya, then naging 11 million, hindi naubos yun. Bakit namin nanakawin yan? Paglilinaw ni Mr. Yulo, kung nasa amin yung pera, sana umalis na kami sa looban. Sana may account na kami, may kotse na kami, wala nga kami, nagko-commute lang kami, dagdag pa niya. Binigyan diin ni Mr. Yulo na hindi sila naghahangad ng pera dahil sanay na silang simpleng pamumuhay. Ibinahagi niya rin ang kanyang pagkaunawa na ang pera rin ang nagdudulot ng problema ngayon. Akala ko ba hindi pera ang dahilan, pero pera na rin, contradicting pera na rin ang nagdudulot ng mga problema ngayon. Akala ko ba yung girlfriend? Tapos sabihin yung pera ang nagdudulot. Contradicting statement. Kahit wala naman kami, sanay kaming walang pera eh. Sanay kami sa problema, sanay kami sa mga kahit ano lang ang kinakain namin, sanay kami sa asin. Yan tayo Nagpahayag din si Mr. Yulo ng kanyang pangarap na maibalik sa dating masayang samahan ng pamilya nila bago pa man sumikat si Carlos noong 2019. Gusto ko sanang masaya lang kami. Gusto ko nga sanang maibalik yung dati. Kaya lang ngayon, magulo pala ang ganito pag marami kang pera. Akala ko ba hindi pera yung yung problema? Kung alam mo kung girlfriend talaga yung problema, pasasabihin niya magulo palang ganito pag may girlfriend na ang anak mo. Ganun dapat eh. Bakit contradicting doon sa sinabi? 'Di ba? Gusto ko yung bago sumikat nung 2019, gusto ko yung masaya kami, kumakain kami sa labas pagtatapos niya. Ipinahayag din ni Mr. Yulo na ang kanyang hangarin lamang ay magkaroon ng mas matibay na pagsama-sama ang kanyang pamilya bago pa man sila magpasyang magtayo ng kani-kanilang buhay. So parang pahiwatig dito, bago man daw mag-asawa, kailangan mapasaya daw muna yung pamilya. Kaching! Hindi, yung sinabi niya na, dito sa pahayag na to, nung sinabi niya na girlfriend ng issue, hindi naman natalakay dito eh, kung paano naging problema yung girlfriend eh. 'Di ba? Hinihintay ko man lang sana sabihan dito na hindi pera ang issue, kundi ang girlfriend ni Carlos daw ang problema. Gusto ko sanang marinig dito, kung girlfriend ang problema, sasabihin niya sa baba, ay bastos yung girlfriend. 'Di ba? Walang galang sa amin yung girlfriend. Ay, yung girlfriend tinuturuan magsugal si Carlos Yulo. Ay, yung girlfriend inuubos yung pera ni Carlos Yulo. Wala akong narinig eh. Ang nakikita kong problema, 'di ba?
Sabi, ibinahagi niya rin ang kanyang pagkaunawa na ang pera rin ang nagdudulot ng mga problema ngayon. Pera eh! Hindi yung girlfriend. Parang, for me, di ba maaaring mali ako, pero sa nakikita ko, sa mga nababasa ko sa public, parang pera talaga ang problema nyo. Hindi girlfriend. Iba yung sinasabi ng bibig mo doon sa mismong sinabi nyo rin. Hindi, tutulan nyo ako, no? Gusto ko rin marinig yung opinion nyo tungkol dito. So mga kababayan ko, yan lang po muna mapag-uusapan natin. Maraming salamat po. Bye-bye.